Alam niyo ba, isang kidnap or ransom na nakakulong ngayon ay gagawing state witness ng Kongreso ngayon di umano. Gagawing state witness, isa siyang bagman daw ni Vice President Sara Duterte na hindi naman kilala ni Vice President Duterte ay hindi naman na empleyado sa Davao na binigyan ng certificate na hindi siya kilala, hindi naging empleyado ni Vice President Duterte. Paano? Tayo po ay Kitang-kita mo na nga ang mali, tapos pinagtatanggol mo pa. Bobo ka ba? katawa-tawa ngayon. Isang institusyon ngayon, gagawing state witness, ang isang nakakulong laban sa Vice President. Naku po, anong sasabihin ng ibang bansa sa atin ngayon? Ha? Tanong po ng taong bayan. Ganyan na ba kababaw ang ating isang institusyon na aakusahan yung isang Vice President at yung mag-aakusa, gagamitin yung isang tao na nakakulong. Ha? Isang tanong lang po yan. At may papayo ko lang kay yung gagawing state witness na nakakulong ngayon, na may kasong kidnap or ransom. Ito po, Ephesians chapter 5 verse 6. Huwag kang maniwala sa mga deceiver na gagamitin ka lang. Na pagkalaunan, iiwanan ka, ikukulong ka lang. Huwag ka na magsalita, tahimik ka na lang, baka mamaya ikaw pang magiging malalagay pa sa alanganin ang buhay mo sa yung gagamit sa iyo. Ha? Isang payo lang sa ating kaibigan ngayon na gagawing state witness. Payo ko lang ito. Huwag kang pagamit. Baka mamaya kalaunan ikaw din ang makukulong, ikaw din ang magsasuffer. So huwag tayong magpagamit sa mga taong nasa kapangyarihan ngayon. Ang isang institusyon ngayon natin di umano ay ganyan na ba kababaw ang mga gagawin natin, hakbang para akusahan yung isang wala namang kalaman-laman, wala namang hindi namang kilala. Tayo po ay natatawa ngayon sa kalagayan ng ating bansa ngayon. Gulo na nga sa Middle East. Nagmamakaawa yung mga tao mga kababayan natin OFW sa Middle East. Andito pa tayo, nagkukumahog para i-impeach yung isang Vice President. At pasayaw-sayaw, paparty-party pa tayo. Nasa gobyerno, di umano. Nasa New York, paparty-party, di umano. Nakita naman natin sa social media na ipakita. Kitang-kita mo na nga ang mali, tapos pinagtatanggol mo pa. Bobo ka ba? Andun sila gagarbong mga damit nila. Samantalang yung mga nasa OFW na nasa Middle East na nagmamakaawa, i-repatriate na kami kasi baka mamaya masabugan kami ng bomba dito ng mga missile. Opo, yan po ang panalangin namin sa mga nasa gobyerno ngayon. Panalangin namin na magtrabaho po tayo. Salamat po at ulitin po natin. Sa Ephesians chapter 5 verse 6. Let no one deceive you, kasi gagamitin lang tayo ng mga taong may pera. Kalaunan tayo po ay makukulong. Tayo po katawa-tawa ngayon mga nagagawa, mga natin ngayon dito sa bansa nating Pilipinas. Panalangin po natin, pagdasal po natin yung mga nasa Kongreso, nasa mga senador, para mas lalo na ang ating sa Supreme Court, na sana po ay tulungan po ang taong bayan para ipaliwanag yung totoong batas. Batas ng Supreme Court ang matatakbuhan natin ngayon. Wala nang iba.